solemnly swear that I will faithfully If a prosperous and free democracy can be built in the Philippines upon the ruins of war, the prestige of America, and the American way of life. La más hermosa lección de diplomacia. All this kindness, all this courtesy. They cannot succeed without the support of the people. We cannot succeed without the support of our people. But I was not fighting for lawyers, but for the people. Na kagalang-galang na bumubuo sa ika-10 Kongreso. In times of financial and economic stress, I, Rodrigo Roa Duterte, fulfill my duties as President of the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyo lahat. Mayong buntag, mayong hapon, mayong gabi, depende kung asa mo nagtanaw karon no, sa atong programa. Ito po ay mula po sa bulwagang pambalitaan at mga kaganapan ng Cebu Catholic Television Network dito sa Cebu. At we are seen, makitanta sa kinatibukan sa Pilipinas, hilabi na sa Tagbilaran, sa Bohol, din na sa Dumaguete, sa lain pang mga lugar din sa Pilipinas. So we're going to be talking in English, and of course Tagalog, and then of course Cebuano, in order to touch base with as many viewers. This is Politics and Beyond, and I'm Eric Espina. Today we're going to be touching on an issue which is close to our heart, and this talks about our children, how we treat them, what are we doing in terms of the constitutional mandates, what are the laws pertinent to this. But very basic to this is, of course, because we're going to be talking about Children's Legal Bureau, so we're going to ask 101, CLB 101, and we're very fortunate to have the Deputy Executive Director and Spokesperson of Children's Legal Bureau, none other, and it's my pleasure, Attorney Noemi Truya Abarientos. So, hello. Welcome to the program. Mayong gabi, unsa man ron sir, mayong hapon. Okay, sa good gabi, morning, gabi. good morning, good afternoon, good evening. From kay we are accessible anytime. But kani gyud cable TV gani siya, makita gani siya. Okay, regular channel man siya. So, welcome to the program and Politics and Beyond. It's nice to be back. It's my first time here, no? And I'm glad nga na-invite ko, sir. My pleasure. On this topic on our advocacy for children. Yun, it's always good to invite somebody who is an advocate, because most likely they're very passionate about their causes. And that's what we need nowadays. So, tell us about Children's Legal Bureau 101. Please walk us through. Hand in hand. Unsa man gyud ning katuyuan? Ano ba ang talagang pangunahing gustong gawin ng CLB? What is your objective, CLB? Oo. Ang Children's Legal Bureau is a non-governmental organization known for defending children and prosecuting cases for children. We provide different services, pero we are known sa amuang legal as well as organizing ng mga activities to kanang facilitate kind of world which is just for children. Actually, among tagline is a just world for children, no? Very nice. Oo, kung pagkunaon nimo niya, dili lang siya kanang usa ka bahin gani sa pag serbisyo, but you want to prepare the world nga maayo para sa mga bata. Na ay hustisya. Who are the people behind it, and then what motivated these individuals to come through, and what were the initial intentions? Ang Children's Legal Bureau was first organized more than 25 years ago. Actually, it's like 26 years na ang CLB. Karon sir, ang mga forerunners sa CLB, yes. sila si Attorney Daimeg Lipitin. Yes, no? they have to be mentioned because may mga nagdumalat. Ito mga fundador sa CLB, and then sila si Attorney John Sanyal Amit ang Executive Director. Attorney Daimeg karon is in Senate in defense sa katong mga bata nga giabuso sa usa ka kulto dito sa Socorro. Which committee kay kang Senator Pia siguro? Dili. Katong kanang kaso Risa Socorro. Socorro, Senator. Okay. Socorro nga case karon kay mga trafficking cases ni siya. Kinahanglan nga matratar o maatiman
especially karon sir, although bag-o ra na amend ato ang anti-trafficking in persons nga law no last year ang approval, but still there's a need siguro nga naay laing mga balaod or naay laing mga pamaagi para ma-ensure nga mapanalipdan ato ang mga bata from different kinds of abuses, particularly no kanang mga religious based man ni ang allegation sa usa ka alleged kulto. Ingon lang kog alleged sir ha. Yes. We just presumption see it in man the news. Presumption. So it's good nga they are investigating it right now, and we're happy nga one of the siguro nag-unang figures sa CLB, si Attorney Daimeg, is helping children sa kaning mga kaso. Napag mo ikauban dito mismo sa Senado, which is really very important, no? Very crucial yun na siya. So do you still consider her as how do you call it, exemplar or kanibang part of the group? Is she still part of the group? No, we still invite her kay murag kung kuan pa murag kanang mga unsa gani na nga kay dili emeritus na siya, di na siya emeritus, still part of the group. Still part of the group, no. Amo gihapon siya i-invite sa among mga activities, no. We have deep respect kang Attorney Daimeg sa kaning inani nga mga advocacy, no, nya kana gyud ato ang pagpaningkamot no nga kanang dipinsaan ato ang mga bata. Kana yung himuon nimo ang kalibutan nga maayo para sa mga bata. Mo gyud na ang pinaka ultimate siguro nga kanang objective, kay kung ang kalibutan is good na a just world for children, apil naman good na ang mga dagko sir. Yes, of course. Dili na pwede og mga bata lang, dagko gyud, and it will be the adults who will be preparing sa ato ang kalibutan para sa mga bata. Sakto gyud na kay happy children, happy wife, happy family. Happy life. happy family. Yes, happy family. Happy family. Importante gina kayo. I will ask you, no, kaning you're still, when were you on board with CLB? From the very beginning, or you got caught by the bee sting and then to be part of CLB? How is that? I was with CLB since 2010. Wow, okay. Implementing project against mga violators, gitawag na tong child sex tourism, no, kay naman tay ingon ana nga pananawan nga nagyoy mga turista nga mga buso sa mga bata nya ga-implementaan ang project. But before that sir, actually human rights lawyer na gyud ko. I've been handling a lot of cases no sa mga mag-uuma napunta and my first employment ba matawagan na di pa ko abogado was with the farmers, kaning Farmers Development Center, and then pag law na nako I volunteered for a labor NGO. So mura ko ga-rounds, no, and pagka abogado na gyud nako, mao gyud ni ako ang gitrabahuan, no. I represent unions sa mga negotiations, as well as kaning mga kaso ngadto sa NLRC. Okay, and then obviously, I'm sorry if I'm presuming, you're also a mother. Of course, yes, I have 3 children. So that people can relate. Actually, I'm a mother of 3. 2 are actually of age na karon, college. And we're happy nga kana no. Kung wala pay K-12 sir, ni graduate na ni sila. At lang gyud sa K-12, and I have a grade 8 kid. Okay, anybody planning to take up law? Nobody. Not yet. Hopefully na isa ka makahuna-huna. Mag-law. Nga mag-law, but I leave it to them on their exposure and their appreciation of life on which suits them best. Namon jud pagtan-aw sir nga dili good extension sa parents. Correct. Ang mga anak. Let them live their dreams. Namo ubang parents nga kung unsay unfulfilled nga dreams nila. Frustration ipasa sa mga anak. Ato sa mga bata niya. Luoy kaayo actually ang mga bata ana, grabe ang pressure ngadto sa bata. So ka Attorney Noemi, daghang mga parents nga wala na abogado, pag adto sa ilahang dito mga ihapak sa mga anak, luoy kayo pag man dili interesado gyud pag abogado, pero they some of them graduate despite this, and then actually my father is a lawyer, is a prosecutor wa man gid ko naka-feel og pressure gikan niya nga kinahanglan mag-abogado. My brother is a prosecutor karon sa Cebu City. Pero na kay mga kailangan gyud nga na pressure gyud sa pamilya. Nay uban nga tungod sa kanang mao na siguro family trade ba ang tawag ana sir, pero tradition sa among bahin hinuon mura og wala lang na una ang muana, mura natural lang gyud siya. CLB Cebu mangutana ang mga nagtan-aw sa Dumaguete, Negros Oriental, sa Bohol, Tagbilaran, kay kuan man ta under Phil Products man ta.
Nabay CLB dito sa Dumaguete, sa We have. Tagbilaran, namo. Karon we are implementing a project sa Negros Oriental, no, atong pagbatok sa pinakagrabe nga klase sa child labor, worst forms of child labor. Wow. So naatay opisina sa Dumaguete diha sa Mangyaw district man siguro ang tawag ana diha, pero malinig opisina. Kisay atong pwedeng maduulan ana din sa, let's say, Kami sa lang gihapon diri sa office kay Okay. mo ngadto na I-refer lang ka. You will refer lang yes, ninyo. Yes, oo. Okay. So kana and we once had a project sa Iloilo. Okay. But actually sir, we are all over the Philippines. If we are invited sa ubang mga lugar to talk, discuss na ang ato ang mga opisyalis no naabot nag Davao, naabot nag Samar, and naabot tay advocacy sa Senate mga 2 years ago, usatas mga ningadto gyud sa Kongreso para mag-advocate. So we consider ourselves actually as murag national in scope, although localized lang ato ang pagtrabaho, pero ato ang advocacy is moabot man ganing international gihapon sir. Kani inyong structure CLB, is it a triangle with an apex, or is it just concentric circles? It's like a pizza, and so there's just a secretariat. How is? Dili naagid siya executive director who is okay. Attorney John, ako deputy, Okay. and then we have different personnel na to implement, mga coordinators Okay. sa ato ang mga project nga mo implement na sa kani mga nagkalain-lain nato nga thrust. Para di masuko na to mga Bulano, no? Sa Tagbilaran, sa Bohol, nasa sila madangpan man, nasa sila makuptan dito. Sa pagkakaroon wala pa sir, but they can always invite us, no. Ako, I have been to Bohol on invitation, so dili ra gyud nato balibaran kung naay mga request nga moadto dito. Naman po tay mga partners sinuod dito pananglitan ang ECPAT International na may opisina sa kuan sa Tagbilaran. In kaso o kinahanglan nga marespondihan dayon, nara tay makuan dito contact. O kuan lang, no, kaning abogado man ni ato kasturya na maguna sa murag Article 2, 11, 12, ug 13, basically about human rights, about family ties, about patriotism, nationalism, ang atong mga angay nga ipantudlo sa atong mga anak, physical, intellectual, moral, and spiritual. Human rights ni siya, pero nabagay children's rights. Naa sir. Mo na. Ako nang ihatag nimo karon. Unsa man ang atong mga children's rights? Kani ang foundation gyud sa atong children's yes, rights. yes, Dili lang yes. gyud puta mo depart from the United Nations Declaration on Okay. Human Rights kay mao man gyud na pinaka foundation nato, no. Pero naatay gitawag nga United Nations Convention on the Rights of the Child. Kami murag pinaka-Biblia po na namo mga Okay. child advocates, no. You are expected to know it kung naa ka sa kani nga line of work. Okay. It sets the 4 different categories sa rights, Okay. ikan sa protection, survival, development, and participation, recognizing no the role of children sa paghimo nato sa usa ka just society for everyone. Yeah. Mutuog yun ko sir nga kanang we should start them young. Yes. Kanang kato imong gi-cite nga sa United Nations, is that a reference or kuan gyud na in toto? Murag copy paste nato nga mo sanay kung unsay naa sa United Nations mo poy ato dinhi, or have we flavored it for acceptance in our cultural kuan settings? We are actually a signatory to the convention. Yes, yes. So and we have ratified the convention, usa tas mga pinakasayo Okay. naka-ratify. So part na yun na siya sa law of Okay. the land, and we are duty bound to implement unsay mga provisions diya on protection and respect for the rights of children. Mo nang right after sa UNCRC naghimo din tag RA 7610 katong Okay. anti-child Yes, yes. abuse law nato no nga for me misunderstood kay kasagaran ang gi-highlight man gud sa uban anang child abuse law ay dili na ta kadisiplina sa ato ang Ato mga mga- anak, no. Kay ang oo. concept man gud pud sa disiplina bunal, corporal punishment. Yes, yes. Unya. We would always say nga Wala sayop naman gyud na siya, di ba? Wala na gani na siya. Sayop gyud na siya nga pagsabot no sa balaod. It protects children kay naamang gyud po'y mga klase sa corporal punishment does not do any good. You can ask any doctor that, Okay. no. Any psychiatrist? Muna ipasabutin, Psychiatrist, oo, yes. o even medical doctors, Okay, not will tell you. necessarily psychiatrist, no. Atong partners ana sila Dr. Rapoca sa Okay. Vicente Soto, Pink Room, Okay. na nga kanang daghang yung studies nag-ingon nga dili gyud na effective ang corporal punishment for the development sa bata kung ganahan ta nga mahimo siya nga useful citizens ato ang nasod na ay laing pamaagi gyud sa pagdisiplina sa bata, no. Natay gitawag nga positive discipline. Okay. Nga
that's something we have to learn. Ako, as a human rights lawyer, no, we want our society to be humane, to be just, no, and kanang it takes practice. It takes kay na magiging culture, namatay culture of violence. I was about to go there. Okay, sige. Na magiging culture of violence nga ang pagtan-aw sa kanang disiplina is kinahanglan nga mo inflict ka og pain. Dapatan gyud nimo. Dili gyud na kanang wa gyud mi mag-advocate ana tungod kay nagtuo man gyud mi nga naay laing pamaagi sa pagdisiplina. Dili kinahanglan nga katong mga obey first before you complain, di ba? Ana man ang military day. Mao na may mga uban ana nga maayo kuno nang ingon ana kay kanang musunod na lang ta nya. We are not no. Pakutanon tiga kuan attorney no kay naama ka dinha kay napo may mga gituhuan sa una ba nga istoryanis mga katiguangan ayaw kapil-apil din kana okay ra na ana dili na siya pwede karon na naman tay right to participation sa mga bata and in fact mao gyud na ang focus sa ato ang mga programa karon no we really encourage children and young people nga mo articulate sa ilang una mo assert but of course kanang when you articulate you assert you do not have to be kuan kanang brutal or disrespectful no always good na nga with respect so appeal sa imuhang rights is of course the responsibility no and we teach no our children that no kanang we are not wala man ta nagbreed og kanang moingon sila spoiled brats daw under the law kay dili na kuno madisiplina which is kuan gyud na siya bastardization gyud na siya sa concept sa discipline gyud. Ako mapakutanan nimo attorney no kay katong mga giagian sa atong mga mama sa atong mga lola naman din ang pangusi na din na ang magluhod nga naay asin naay monggo na sa eskwelahan ruler paluon depende kung puthaw o kahoy sa pagbalik sa Politics and Beyond. Tubago na ni Attorney Noemi. Okay, nagbabalik po tayo sa programa Politics and Beyond. Kausap pa rin po natin si Attorney Noemi Truya Abarianto. Siya po'y tagapagsalita at siya po'y pangalawang punong tagapagpaganap ng ating CLB or Children's Legal Bureau. I left a question. Yung nangungurot, pumapalo, wag naman sampal kasi talagang napakasama nung ganong klase. Or paano yung pinapalo sa puwet? Kasi may ibang mga nanay nagsasabi, pwede naman sigurong paluin. Pero yung palo na hindi palo talaga, para lang tinapik. And then, tama ba yung mga ganong pamamaraan, mga tradisyon dati? Yeah. Actually, kung tanaw nato sa ato ang implementing rules sa RA 7610 no, dili man gud siya naay aspect sa discipline nga murag mo allow sa iya hagamay as long as dili siya maka-inflict of physical pain sa bata no so sakto to imo ha sir nga murag tapik lang pwede day tapik ako nagdako ko sir nga lahi og klase nga discipline ako ang mama ug ako ang papa no napay latigo sa una ang amahan mo kanang belt kay ako wala no ko kasuway but akong mama ang mas stricta and mooy mahadlok mi nga mamunal no among papa si papa was gentle one pero ay mas hadlok ko niya kanang kay di masuko di manggod siya inana nga masuko such that kung masuko siya bisag di siya mangunsa namo pero kabalo ka nga murag nakasayop di ka nakasa jud ko ani kay nasuko naman siya okay buutan kayo kay kanang paborito man kuno ko naamo lagi kanang paborito man kuno ko so di ko mag-expect nga mabunalan and I would really not expect that so kana lang kanang siguro kinahanglan lang gid siguro ang kultura na to mausab towards that kay naagi pa maagi nga mapasunod ra gyapon ang mga bata although I'm not being judgmental naagi mga sa ubang mga parents nga medyo harsh no kay I would understand sa kalisod sa kinabuhi and pressure ka sa pagkaon sa imong mga anak balungon yun ang bata una na ikaduha level of education culture. And then the economic status usahay kuano gyud sa bata gyud what can you say interplay gyud ana sir mo nang although kay baluta nga dili siya pwede dili gyud gihapon ko to the punishment sa mga ginikanan gani technique kuan man pud na practically we cannot jail them no wala man pud ikapakaon nila sa prisuhan is it because they don't also know better yes no nagdako pud sila ana so ang pag-change gyud nato sa culture nato
mo nang sugod ta sa bata para magdako sila knowing nga dili na pwede or dili na maayo For ang the inyong next anak. generation. So it's for the next generation, and we temper the parents now. We give also education sa mga parents sa karon, no, kanang with a lot of understanding. Ako makasabot jud ko anang manglupad ang kaldero, manglupad ang unsa bisag unsa lang, no, sa kalisod sa kinabuhi gyud ron. Nabay ka And you do tungod not know any better. Oo. nagsuag na ni atong mga huna-huna, no. Nabay ka tungod ang mga bata labi mag-away ang inahan ug ang amahan tapos maglupad ng mga kaldero kay ikaw miningon na. Oh, dili man siya actually. There may be instances nga pwede ka nang abuso siya kung para po nako ha kanang usay magud mo intentional nga buhaton kay mo yung kag-abuse gitinuyuan gud nimo no yan. It's a heat of the moment nga mag-away mo point of obfuscation. Sa point of obfuscation. Passion nimo no. Grabe inyo. As long as there's no premeditation. Basta lang sen siguro dili maunsa ang bata no. Physically kanang dili siya maunsa, dili siya ma-inflictan of pain. Psychologically is another thing. You do not know unsay nahitabo sa bata, and something that has to be assessed by a psychologist no kung unsay impact sa bata sa kanang gibuhat sa mga ginikanan ngadto nila, which is sometimes long lasting. Di nimo mahibaw-an dayon sa diha-diha kanang ari pa manggawas, and kana the violence man good nga makit-an sa bata tungod kay wa na siya mahibaw. Pwede niya kopyahon ra niya, hindi kadako niya. And like violence against women no, for generations pa kuno na una mawala. So kaning mga women subjected to violence, posible pod nga they will have that same kind of violence. Attorney, nag-open na po kag bag-ong branch for my questioning pero muna akong utok nagdungan og huna-huna asa na ako idad-on ning mga pakutaran nimo kay you talked about violence. Hala, na violence sa TV kanang mga sagpa pag human SPG pagibilin sa mga ginikanan, pero unya na nako ipangutanan nimo. Ang akong pangutanan nimo mao ni tudlo itag unsa may mayong pamaagi nga kanang mag-imog-ingon nga masig imo rang gitapik asa man is location very important kung asa nimo gitapik. Siguro di lang siguro sa punto nga murag halos kanang hapit mamatay ang bata no. Usa umang style you'll never know. Actually ayaw na lang yun, no touch na lang yun no, and practice lang yun. Naay daghang mga techniques sa kanang positive discipline na actually naay textbook kanang so you say pangusi di na pwede. Actually ayaw na lang yun. Ayaw don't inflict physical pain na lang yun sa bata as much as possible. No kasi wala na tong munggo sa luhod-luhod. Ayaw na no. Squatting wala na to. Abuso gud na siya. Okay, tapos naagi lang pamaagi. Sa teacher kana maglabay eraser wala na. Labi na sa eskwelahan no. Nakaagi ka na siguro kuan wala pod. Dili butan kay ko. Sige, okay. Sige, okay. Pero ang mga eskwelahan man good, substitute parents ang teachers no sometimes feel pod nila I would know no kung lisod i-handle sa imuhang kaugalingong anak usa duha tulo, how much more sa classroom nga pila na usay 40 ka bata. Daghan na gani kay na no 20 is ideal daw no sa usa ka classroom setting. 40 ka badlungon nga mga bata kung di ba mo budlat tinuod ang mata ni teacher ni ma'am. So dapat sila mismo na ana sila training how to handle that, dili na sila dapat pasagdan how to deal with that situation ang mga ato ang mga teacher. So kuan gyud ni sir kanang in the same way siguro nga ang parents would need that kind of training from the government or kami NGO we give that discussion. Ang teachers pod hatagan pug necessary support. Di gud lalim sir ako dili ko ganahan mag-judgmental man sa kaning mga makasa quote unquote and then makasabot ta okay ha jud noon mi sir na ami mga kaso nga gikuan sa teacher pero as a parent aside from being a lawyer and as a parent and one of the pillars of the family usahay makasabot sa ilang sitwasyon no. Yes where does that come in the interplay when it comes to interpreting the law, the violations and then the breaches in family life? Where does that come into play of being a parent? Kuan gud sir, di man gud ma-separate. Maybe as a parent, me as a lawyer, as a mother, as a woman no na gyud na siya, and as ako sad siguro naningkamot ko nga mausab akong kaugalingon. I'm not perfect no na magpugoy ako kaugalingong mga diferensya mabitan di ko ganahan judgmental ko. Kuan nanay term attorney ako lang isingit.
wala na ko ni perfect patay na ko respecto. Patay. Patay na respecto. Sige, go ahead. I'm sorry. Oh, so kanang siguro part gid na sa pagsabot sa kaugalingon, ang pagtan-aw nimo sa uban, ang pagsabot pud nimo sa uban, and if kaya no nga kanang maka-contribute ka sa kanang kausaban. Kami we do lectures. There is legal compassion on your part. There is legal always compassion. labi na nga kanang I come from the human rights kanang background no nga kasabot gyud ka sa kanang marginalized ang kultura sa marginalized kanang mga urban poor na ko mga kliyente. So dako ko og bahin sa akong kaugalingon nga ganahan ko musabot nga nung makahimo sila ana. Of course I also read books no nga kanang which would explain sometimes that why people do the things that they are doing. Studies and psychological new findings in the medical field. Sometimes, yes, nga kanang you cannot really blame the person kung inside sa iyahan naa na siya ana nga mga chemicals which would predispose him to do kanang criminal activities. Kanang kusog mo inom nga amahan. Kaya usay ang amahan mo inom kay tugod it's chemical from the family, barkada, or daghang problema. Kuno na kung na-study ingon ana basta or daghang problema. Naagi predisposition ng usa ka tawo. There's no such thing. Mo ni ako nabasahan, there's no such thing as a blank slate in a person. Somehow no kanang naimansya. Not really nga bad nga influence pero imuhang genes no imuhang genes come from somewhere else, so na good genes na bad genes. So it's now the role nato as ang adults no while we are trying to change ourselves kay dapat mag-usab man punta gamito na to atong prefrontal cortex kaning portions ato ang brain which would regulate us, which would stop us, and which would probably that portion nato sa our atong impulses brain, yes nga kanang which could make us better person. Mao man gyud na ato ang gusto nga mahitabo sa tanan no nga mahimo tang better persons in the end. Nabay termino kuan attorney kanang sa kuan mo sa balawod kanang point of discernment. Unsa may discernment o kanang unsa may lawom nga pagpulong ana kay marag very legal term na siya no. Okay, sa ato ang children in conflict with the law no kanang usamang gud na sa pagdetermine kung dunay discernment. Sa amo legally ang pagdetermine is the capacity of the child to determine kung say right or wrong. Pero para nako di pa gyud siya kay bisan pag 5, 6, 7 years old na naman na siya concept gamay sa right or wrong no. So kaning discernment is also tempered siguro sa wisdom. The weight of what he has done or not done. Kana ang siguro ang wisdom na ana siya bisan gamay lang wisdom sa iyahang gihimo no kay kung kana lang determination of what is right or wrong. Naalang gyud po na mga bata ha nga tungod sa ilang pagdako nagtuo sila nga normal ng ilang gipangbuhat so wa sila kahibaw nga sayop. O kanang magsinagitay mag-away. Normal na nila. Imo na po nang gisulti na sa gitanay kay naagyo na sa television, naagyo na sa itong mga pelikula. Ako ginay pangutana nimo attorney. Sige, go ahead. Kana reality man gyud na no pero siguro kanang kung unsay makit-an sa mga bata, copy man gud nila. I'm not saying nga dili na lang yun po. Siguro temper, i-regulate lang yun siguro unsa nga idara ang pwede mo tan-aw ani no, and wala lang yun po noon tay hard and fast rule sa mga ginikanan nga unsaon gyud ilang bata kay ako asa kanang parent I know nga di man pwede po the whole time nga mag-atang ko magtapad sa ako ang anak tan-aw unsa iyahang gitan-aw. That's really impractical kana bang moingon nga dapat kibaw ka no actually murag jail guard na ka no og tanong wala no you don't do that no. Kana lang siguro you let that child grow to the kind of person by the way nga unsa iya makit-an sa imo no or sa environment kaya makit-an pananglitan kay usay mo ingon sila nga kung unsa kuno ginikanan mao ang anak pero nailaing naa po influence ang school na po influence ang community na po influence ang barkada and actually there study that kanang says gani sir nga mas influential ang friends at a certain age mas influential sa usa ka batan-on ang iyahang mga friends kaysa ginikanan. It's a part of the cycle. It's part no sa learning kay mangita na siya acceptance. Mao na nga kaning teenage nga years mao man gyud na ang siguro pinaka-crucial. One of the crucial times for a kanang growing up person nga unsaon niya develop iyang kaugalingon kay ganahan siya og acceptance sa iyang barkada. So kaning mga batanon mao ni among study sa children in conflict with the law nganong mo commit sila og crimes no
sa ilaha wala sila sila acceptance mao na in town parents no love your children, make your children feel nga they belong. Kay mangita nag-acceptance adto sa friends, they're in the process of identification. Yes. The parameters of their personhood. And nag-experiment na sila sa ilahang kaugalingon, what they can do, what they cannot do. Yes. Mao na nga, they have this tendency, mga batanon, Mao na yung adventurous to commit, phase. Yes, that's it. No, nga, kanang, what if ako nang buhaton? Yes. Mao nang dili ko ta judgmental po sa mga bata nga, basta bata, badlungon. Because, naagid ana nga stage. Now, diha nga role sa parents and sa school, ang teachers, ang administrator, sa community, ang taga-barangay. We have the Barangay Council for the Protection of Children. How to influence children to the better. Now, if ang parent mismo di ka mao, ang school is harsh, no? Ang community is not trained, like kaning mga barangay officials nato, don't expect the children to be good when you yourself cannot be good. Mao ni akong i-confront kanunay sa mga moingon ba nga mga badlungon ning mga bata nga arita balik ta sa adult ko no, how were the adults towards the children? Kung ang mga adult mismo dili ka control sa ilang kaugalingon, why would you expect the same kind of control sa children who are naturally predisposed to violating actually? Experiment yun na ang bata mo na ang parents crucial, ang community crucial. Attorney, lahi ning badlungon kay at one time in our lives, badlungon mo gusto usahin natin, makabuhat tag dili. Siguro badlungon, pero mo experiment gyud ka, sir. Lahi ng badlungon sa recidivism siguro. Amo balik-balik na. Balik-balik na. Usapon na kanang mao na sa ato ang balaod no kaning RA 9344. Nga mas kinahanglan na og mas grabe nga intervention kung recidivist na ang bata, such that it could be one of the things nga makaput gyud niya in jail. Kana bang not really in jail. DSWD. In an institution which is managed by DSWD, pwede po mga NGOs no nga naay ingon ana nga shelter. Pero you don't go into this, basta legal lang mo, wala mo i-shelter. Wala mi shelter no. Wala pa. We recommend. Wala pa. Wala dili apply sa mga service, hindi makaya ng powers. Okay. Pero ato gining ibalik no nga kana manggong handling children in conflict with the law, you kanang multidisciplinary, you have to understand kami stages of development sa bata niya. Kinahanglan na agyo kay grasp. Okay. Ana kay naagyo stage ang bata nga pinakabadlungon gyud siya. Okay. We're going to be moving to our third segment of the program. In here, mag-machine gun na tag mga pangutana kay kaning isyuha sa mga kabatanunan. Daghang kay ni mga pangutana nga mag-abot-abot. So we will try to answer as many as possible sa pagbabalik po ng Politics and Beyond. Okay, you're back with us in Politics and Beyond. Kahinabi ragya po nato si Attorney Noemi Truilla Abarrientos. Siya ang Deputy Executive Director and Spokesperson sa Children's Legal Bureau. Attorney, kaning machine gun na ni kay para antanan mas daghan tang maabta no nga mga pangutana ba. Ikaw may nag-open ganiha sa kanabang sagpa-sagpa, syagit-syagit, yung mga panalampal, yung mga sigawan, yung mga ewan ko, nasa pelikula natin yan eh. Parang nasa kultura na natin yung pagsampal, kailangan kung magalit, talagang may ginagawa, may binabato. And then, it's on television. Yes. Our children will see that. Where does the CLB come in? Where does the law interfere? And how do we educate media and television? We are actually advocates, and kung legal advocate lawyers dili man gid mi pwede nga kami amo ambulance chase nung pangiha mo. Okay, we cannot do that. We're very ethical. On the part of us no kanang siguro appeal lang kita sa pag-educate no, and then we have constant nga kanang media forum na ami pagki-relate sa media. Bugay na to ang last time, but we will have the opportunity nga maka siguro discuss with the media, and of course no siguro kana among mga lectures mismo na ami mga discussions online nga pwede matan-aw kana mo adto mig mga communities mohatag ta og discussion no, and siguro
kanang makitaan sa movies, kanang makitaan sa TV, reflection manggod na siya kung unsay reality. So we try, we change the reality at the same time temper also what's in media, no, kay kanang makitaan lagi sa mga bata, especially mga prime hours. Nga kanang adto pa gyud i-timing, no, nya mo'y matan-awan sa mga bata, i-temper lang gyud siguro. Responsibility na pud na sa media. Ako lang ni paambit, attorney, no, as a reference point. There was a time my father was KBP chair. There were some things that could only be seen at 10 p.m. onwards. Pero murag nawagtang naman guni. So nahimo na lang SPG, PG, general patronage. Is it enough? Ako ni pakutanan nimo kay ikaw may eksperto ani. Is it enough nga ibutang na lang sa television for a particular program before 10 o'clock, SPG, tapos ibili na lang sa mga ginikanan nga kamo ni bahala mag-guide sa inyong mga anak. What can you say? And then labi na ang maminaw ang MTRCB. Ay kana sir, kinahanglan dako gyud nga role kanang more than kanang siguro it's not enough to katuming kag ingno na lang. Butang lang SPG na is that enough? It's really not enough, siguro more intervention pa gyud na sa ngadto sa parents. Not criminal intervention, meaning kana gyud kinahanglan punishment gyud, no. Naata requirements on mga nag-require sa mga networks to have children hour, di ba? Yes, Children's yes. hour nga na particular hours, number of hours nga i-devote para sa mga bata. Siguro kana unsaon nato pag-encourage ang atong mga ginikanan nga ang ila actually pag-encourage first and foremost sa mga networks nga i-recognize na nga mga children's hour nga kanang pwede ma-access sa mga bata o sa ginikanan, and how to incentivize it for parents and children nga ganahan sila mo tan-aw na. Di man gyud pud nimo mapugos ang mga tao nga mo tan-aw, pero naay pamaagi to incentivize, di ba? So ari gyud gihapon ko sa pag-educate and try to convince parents and the public on unsaon and how to access kaning programs nga makaayo para sa mga bata. Murag alternative ang imong giingon. Alternative, no? How about ka mga pre-existing lang kaning sa MTRCB lagi nga buhatan na lag SPG. It's na murag bahala na mo din na kamo na educate sa inyong mga anak. Oo, it's actually not enough, no, nga kana. Information ra man gid noon siguro na sir para makahibaw ang parents nga dili ni kani nga programs dili ni angay sa mga bata. Pero usay, di ba, attorney, ang mga ginikanan nagtrabaho ba ya? Mauna. So dili matikdan ang mga bata, hindi nababantayan, hindi nagigiyahan yung mga bata. So anong magandang paraan, attorney? Actually, I have no answer for that kung unsa ang pinaka-best nga pamaagi, no, how to siguro encourage children nga mutan-aw sa saktong program. Just the same siguro advice from the parents lang yun siguro who should know better. Okay. Paghatag nimo opportunity sa parents to learn ani nga mga kanang siguro requirements, regulations, mga balaod nga kanang unsaon bitaw nato nga mas makita mismo as ginikanan makagiya ta sa ato ang mga anak. Wala biya ta gitudluan ana sir, wala man gani parenting sa ato ang tuan, di ba? Sa ato ang high school, sa ato ang senior high, wala man gani sa ato college, no, you learn on the job. Mura ba gipagawas, actually pag-utanan lang din ako, I'm just talking out loud. Mura ba kapila sa atong kultura kanang pagsyagit, kanang pagsagpa, kanang paglabay og mga butang, tapos mura ba is it really our culture? Is it mirroring the Filipino identity? And then siguro makabuhat siguro ta kay naa sa academy makabuhat tag study, content analysis. Pila ka bugtas mga pelikula, mga teleserye nga puro syagitanay, puro sagpaanay, usay tan-aw nimo attorney. Kanang violence ka, sige pusil-pusil hala, sige attorney. Kanang usa man gud na, di ba, kanang how to make your news interesting. You focus on the conflict, you focus on the kanang all the negative things. All the negative things. So siguro more responsibility na lang pud siguro sa mga filmmakers ug sa media kanang on our part nga we show an alternative to everyone, no. I know nga mura lang siya mo reflect sa kanang unsay reality, and that's what is trying to project. If it's a violent society, you'll see of course violent movies, no. Pero mao lagi na usahay sir ang focus ug ang thrust kanang usahay mo betray gani sa commercial nga
kanang nganong inanaon man gyud labi na TV program particularly sir nga di gyud ko ganahan kay magsigig pakita ana mag-away nga managsilingan chismisanay in front sa TV program gyud siya sir nga muna pag kanang paawayon yun kabalo na ko kanang mag-away nga unsa man ni sila kanang what values are they trying to kanang project kay pwede man gud nila istoryahan. Is it enough lang imunta na attorney no? And then we'll go into the quick questions. Hindi ko ganahan na nga program ito. Kabalo na ko unsa na siya pero high rating na siya. That's why it's high rating because it catches audience. Because it's a business. Yes. Is it enough na ang MTRCB natin or is there a way to come up with a policy, regulation? There should be. Every show, when it comes to sensitive issues, especially SPG, na ay murabag legal counsel nga maingon nga ayo na ninyo buhata kay murag ana. Kung gyapoy gamit ang legal counsel tinuray sir no. Wala gyapon. Kami as lawyers dili pud na wala pud ga-specialize wala pud na gitudlo sa College of Law. Ang mga ingon ana no, you learn along the way depende na sa imong linya. Kami it just so happens nga naami sa children's nga linya. Mo ni advocacy. Mo ni amo ang advocacy. That's why we know, but we know a lot of lawyers nga dili walay kahibalo unless maghatag tag lectures nila. So it's really not that reliable kung ingon ana lang ato ang pag-regulate no. Okay. Still no kanang I know nga kanang it's murag part yun siya sa process sa pag-usab. You cannot force it outright overnight, pero it has to germinate. Change of culture really takes time, no? Germination of ang pag-accept and how to how will you discipline children kung ikaw mismo di man gani ka ka-discipline sa imuhang kaugalingon, di ba? So usab gyud ka kinahanglan gyud nga sa imuhang bahin conscious effort nga mausab ang kaugalingon. Di man ko mutuo nga di na ka mausab kay tiguang na ka. Pwede pa man gid gihapon mausab. Time can be a good friend. Yes. Ako ni question kani mga small short answers attorney kay para mas daghan tang makuptan no. Number 1, we talked about TV, we talked about radio. Napoy mga drama. Usahay lapas sa alas 10. Apil na sa radyo atong gi-discuss no pero cellphone. Yes. Again, in another country, already in the US, a parent filed a case against the telecom companies because ang iyang pagtanaw, this has harmful effects, especially on children. Mura ni siya pareha sa una panahon ba nga, sigarilyo ba nga, atong pagtuwa pag sigarilyo, okay ra. This is a new field in law to come up with some kind of jurisprudence. Ang ngay bagod nga, muingon ta nga at a certain age lang pwede mag-cellphone. I mean, should it be part of the legal framework na at this age, children should not have a cell phone. I-regulate already. Murabag sa sigarilyo ba? That's actually interesting field. Yes, I know. It's a new field, yes. So, it's very interesting. Kay muingon man ni ang mga taga-telecom nga, gadget raman ni. It could be used for good. And it could be used for bad. No? And ultimately, it's the user. Kung ang user is ang bata, kinsa man ang naay proximity sa bata nga makaregulate sa bata, no? Kay sila di man mi ka hibaw kung kanus gamiton sa maayo or sa kuan kadautan ang amo ang gadget. So it's really on the user. Unya that's why I said it's interesting unsaon og lusot ana nga malayable sila unsa man ni nuisance natay concept no sa civil law aning nuisance kanang attractive nuisance, for example mga swimming pool no tung tan-aw na nimo ang swimming pool kanindot anang swimming pool pero nindot siya ambakan sa bata such that pwede malayable ang usa ka tawo nga negligent sa iyahang pag-open sa iyang swimming pool. Is there a way to strengthen some kind of regulation? Because some parents cannot do it, some parents can do it. Is there a way to strengthen and protect and cradle and safeguard our children so that murabag kana bang it does not become accessible murabag sa sigarilyo kanang murabag panlitan pag-drive it has to be 18 years old, some kind of regulation, could we do that? Una magud ang uban nga dayon kriminalo dayon ang ilahang mahuna-huna nga nadayon priso para nako it's still positive reinforcement kung naatay himuon nga mga regulations o mga balao dili siya criminal. More on kanang unsaon atong suporta sa ato amang ginikanan. Can the parent
put an app that will limit the Naaman. children's hours viewing, unsay niya pwede tan-awon, kay usay ka ng hours of viewing. Mapunta na punta sa storya, attorney, nga the rise of sex crimes, suicidal tendencies because of the cell phone. So, that's why, muna akong first question, is there a way to come up with some safeguards? Actually, na ay apps ang ginikanan, no. Ang problema lang kay mas maayo pa mo gamit ato ang mga bata anak kay nato, no, sa mga cellphones, no. Ako mas kay balo mas familiar ako ang anak unsa o gamit sa ako ang phone kaysa nako, no. Pero somehow parents also have to keep up, no. Kinahanglan gyud ta makat-on kay kanang gikinahanglan man sa exigency sa panahon, especially tinuod, no, ang access sa bata sa cellphone could be a bad thing, especially kay mura man gud nagkalibutan in itself ang cellphone, alabi na ang internet, no. When you go out there, you're virtually unprotected. So somehow kinahanglan ang ginikanan na agay himuon nga mas drastic. nga measure, unsaon niya og regulate. Sakto man siguro gyud na nay ubang ginikanan nga dili walay access ilahang mga bata sa mga cellphones at a certain age, no, as in absolutely. And then it becomes zero. a pressure for some parents, labi na katong mga nagkalisod nga, ma, ang akong classmate na yung cellphone nakuha pa. O kana siya kanang mauna, no, ako kanang gituyo nako nga kanang walay internet access akong anak. Limited iyahang load para dili gud na kadali. But then moingon siya, "Mommy, can you load me?" Kay sometimes kuno sa school, they are required to do research through sa ilahang phone. So siguro unsahon ni natong partner with the school, especially social media, no. Anha sila makahibaw sa ilang assignment through their messenger accounts. Oo nga, naningkamot ganita nga atong anak dili mag-apil-apil og Facebook, no, dili mag-apil-apil og kani mga social media, but then requirements sa school musulod sila na. O siguro ang school pod usa sa mga usa ka bahin would need to look kanang for kay naagi ginikanan nga istrikto sa paggamit og phone, but then wa kay choice kay requirements sa school. Kaning computer, attorney, no, di ba pwede na sila computer laboratory or computer library nga katong mga estudyante angay mag-research, pwede nila gamitan tong kuan computer laboratory sa mga datong eskwelahan. Dito na lang kay imbis nga gamiton ng cellphone, murag library na siya, included sa library section. From what I know sa abang eskwelahan, wala gyud absolutely during the kanang class hours, wala gyud sila access sa cellphones. Such that ari sa kuan, ari gyud sila sa ilang laboratories. So pwede ra gyud na siya, no. Dako ganiha, dako kay epekto ang TV o radio, no. Asa may mas dako kuan influence karon or affectation? Television, radio, or ang cellphone? I think ang cellphone. Access particularly sa internet. Oo, kay ang karon ang mga developers sa mga apps, ang kanang naa sa internet manggod, ang negosyo sa internet, they design their products, their apps such a way nga ganahan ka magbalik-balik. Manang algorithms no? Algorithms nga gibasa ka sa kuan sa cellphone. And that's what's dangerous. That's AI, that's kanang artificial intelligence nga sometimes the AI know you better than you know yourself and manipulating you such that wa gani ka kahibaw na bantayan na ninyo. Usahay magduda jud ko sa kaning atong cellphone na minaw ni kay ulo ako ga click no ani nga mga products, pero nag-mention ko, nagkigisgot ko sa akong mga friends regarding ani manggawas. Mambasa. So unsa man ni unsa ta ka safe, no, security wise. So, and more telemarketing na po ni atong cellphone. Yes, a lot ana, no. That's why dangerous gyud siya. Probably katong effort karon on siguro how to make these gadgets safer for everyone. Mura siya pusil siguro ini kadugayan. That's why we really, lawyers and psychology should really get together and really study what is the end result of this new technology, because it is highly evolving. Attorney, ako ipakutana nimo. Could we say that because of the cell phone, the advanced technology, the cognitive domains that are coming up, and then eventually artificial intelligence, my goodness, do we see more influences on our young for them to be addicted or to commit certain crimes? Yes.
Ako yung pangutana. That's why I'm very careful with my words kay Kuan. Imong tan-aw lang. Dako kayo og influence gyud ang Okay. kaning naa sa ato ang mga gadgets, ang social media in general, no, ang kaning internet. Okay. No, kay kalibutan gyud siya in itself, which is dangerous. It's a dangerous world, and it's an unregulated world, and as of the moment incapable of being regulated. Okay. No, ang AI is incapable karon, dili pa naa pay mga efforts how to regulate AI unsa nga extent nga pwede niyang ma-access nga Yes. information. Kay kana ulan ta ka realize, for example, I'm wearing a smartwatch, no, connected to my phone. Kaning tanan data nga iyang gina-collect sa ako, masulod na sa phone, Yes. ginabasa na niya, gina-process na siya. On one hand, good siya, health-wise, pwede siya actually mo ingon nga you are in danger of ingon ani, basahon na niya ako ang stats, no. But on the other hand, kay balo siya sa imong stats, pwede po kaniya endorsean og mga produkto. Yes. Oo. Yes, correct. That's dangerous, no, kay di na magkakauna-una anak, kay na magigi-suggest Muna gingon nila intellectual og emotional affectation na because of the cognitive domain. And you are not even conscious nga you are being manipulated that way. Kung bata ang naay access ana, wa siya kay bao niya, tuo ka nga normal, magtuwang bata nga normal, no, kay there's nothing wrong, no. Labi nagbata mo nagunit sa cellphone, no. Unya ikaw, you don't know ang bata ko ana di ay siya kanang grabe na dayang influence sa iya, ha. How can you regulate when you don't know what's the child accessing? There used to be sa una sa mga apps na kilalan, you have to affirm that you're 18 years old or not. Wala, impossible man yun na siya. It's never possible. Okay. Facebook, a lot of children are using Facebook, di ba? Ay apply nimo for an account sa Facebook, mangutan naman na siya sa imong edad, but you can always kanang change your age, manamhitag birth certificate. Karon pangutana, grabe ang epekto sa cellphone. Has youth akong ikamit din na children, has youth crime increased because of the cellphone? Wala pa data. study, wala pa data nga makaingon ta ana. There should be studies regarding the correlation between the use of the cell phone kay og ang crime rate, no, kay ang mga police, for example, on their part, pwede sila mo speculate nga magsige man kog tan-aw og porn, mao nang mang-rape. But mao na kung kanunay nga challenge nga mao ba gyud na ang hinungdan or naay lain nga hinungdan, no, kay kanang nganong kaingon ka ana. It is not the only, in short, it's not the only cause. It's not the only the cause and effect. It might not be the cause. There are so many other multivariants. That's what you're saying. Okay. So kuan gyud na kinahanglan gyud na ay academic research gyud siguro regarding ana, no, so that we can make proper regulations. Kani kay mubo, we have barely a minute left now. This is a very interesting topic. There are so many things that I'd like to discuss. The anti-trafficking as amended, usa may diferensya atong una sa karon para lang katong mga tawo nga naguna-una nga pwede sa una, karon di na pwede, unsay angay nilang mahibaw. Pinakadako gyud nga feature nga nausab sa atong anti-trafficking in persons law ang pag-focus sa pag-protect sa mga bata against online sexual exploitation, such that usana siya sa mga exploitative purpose ang kaning gamit sa mga bata for the production of pornographic materials, no, kani mga child sexual abuse materials. Pero na gyud adult involved ana. Naay adult ana, pero as long as ang biktima bata, no, so iyahan nang gi-consider as an exploitative purpose. Sa una wala man na siya. Natay separate law and usay diferensya in a situational. Gidugang na siya. Sa una actually kung bata og bata nagbuhat ila ko galingon, wala problema. Klaro na niya nga kuan ang cover na ang katong balaod na to on RA 9344 unya still no kanang iyahag yung i-consider, i-emphasize nga kaning bata nga mo engage in child sexual abuse nga material are not perpetrators, they are also victims. Yes. Oo, so mura siya change paradigm. Sa una, panitan ang kaning sa trafficking. Siya po na nakapa-change sa concept ani mga babae nga mubuglupad. Sa una, maura ba nga babaeng mubuglupad na nga dakpan. Karon we are considering those women not as perpetrators pero biktima. So same gihapon ang nga panguna-una natos mga bata nga if they are engaged in that, dili na sila perpetrators, they are victims. Okay. So muna significant difference sa previous. Actually daghan kaayo og diferensya, sir, pero siguro
dako og focus on the protection of children karon ang atong Anti-Trafficking in Persons Act sa dako siya focus sa protection sa mga bata against online sexual exploitation. Napay usa ka punto, attorney, no? Basig wala kabalo ang mga tao and then ikaw na lang mo sulti ani. Kana mga turista nga makita nimo na kuyog nga bata. Actually, any human being or any Filipino can approach them and ask a question kay wala na sila kabalo ana kay nilang kilala police. Please tell them about it. Kanang ato na tay makita of course for your safety lang pod ayo lang pod personally engage nga ikaw gyud mismo mo manakom etc. You can always report that incident to authorities kung namo sa mall. I presuppose nga ang mga guards are trained. I hope they are trained. We are advocating that they be trained to handle such situation. Dili lang yun pod mo encourage nga kamo mismo ang mo approach. Yes. Kay you don't know if the person is armed, no? Okay. O niya na may mga tao nga train for that mo na nga kami amo ang focus is are sa mga security personnel sa sulod na kay bawo sila unsaon og handol kay pananglitan kanipong panlitan lang turista og batan-on kay murag sa balaod kailangan lang na sila ikuan na sila relasyon nga murag siya mo adopted child binana pero para makabalog yun ang mga naminaw. Actually, lisod kayo i-determine bitaw usahay kay pero, ang mga Pinoy kanang bisan pa of age sometimes no kanang young looking. Very young looking. Usay magtuta bata dili na di ay no mailad ta. Pero pwede man ang pangiyog ID, di ba? Pwede na pangiyog ID. And don't do that. Masapak ka. Masapak ka kay pananglitag of age unya kuan. Pero kung police pwede. Pero yes, kay train na sila how to handle such a situation. Mo na report yun to the nearest authority kung duda ninyo na ingon ana kay basag inyong pagduda sa pod. No? Okay. So na ay proper way of verifying such facts nga kanang dili pod mo endanger sa at the same time dili mo matangkugo kay basig sayop ninyo pagka-interpret. So kana mao lang gyud na no kanang security personnel should be properly trained labi na natin sexual harassment nga anti-bastos law nato. Yes. Kinahanglan immediate intervention. Okay. Final word, attorney, kay daghang paunta atang storyahan kabayang Pangilinan law, amendments sa Pangilinan law, and then do we have enough detention certain? Problema mo ganito sa mga mga regular prisoners nga actually technically we're violating their human rights, ha? Kayo nagtindog na lang nagatulog, but ang mga bata ba are they maibang, but that will be for another time kay we'll have her again. Final word, attorney. Siguro, thank you for the opportunity nga naata diri makaistoryata and advocating sa mga bata kay sometimes we know nga misunderstood ang mga balaod no, and really it's a work in progress unsaon nato nga how to be humane as disciplinarian at the same time really makadisiplin sa mga bata. It's a continuing challenge for all of us, so let's continue to educate ourselves. We read no and learn from others no, as we are always works in progress. Kita tanan walay perpekto nato. So sa pagpaningkamot nato nga mamaayo ang mga bata, maningkamot pud ta nga mamaayo atong kaugalingon. So, with that, we'd like to thank Attorney Noemi Truya Abarientos, Deputy Executive Director, Spokesperson, Children's Legal Bureau. Hinaot sud o tali sa usa ka oras nakahatag mig mga pwede ninyong mapupo, pwede ninyong sabakon ug una-unaon. Sana po nakatulong po kami sa loob ng isang oras. Within the hour, we were able to somehow explain certain issues which are still festering. This has been Eric Espina for Politics and Beyond. Hanggang sa sunod nga gutlo o higayon, sunod gula sa atong Politics and Beyond. Maraming salamat. Thank you very much.